Hello guys, so PBA tayo guys at pag-usapan natin itong PBA draft na gaganapin September 7, no? I think sa linggo 'yan, no? So yung draft day ay gaganapin sa September 7. So meron akong guys, PBA sarili kong PBA mock draft. So I think yung iba sa inyo ay gumagawa na, no, ng kanilang mock draft at iba-iba yung ating yung mga picks natin. So meron din akong personal na PBA mock draft. So yung PBA, ulitin ko, gaganapin yan sa September 7. So ilang tulog na lang at medyo busy na yung mga 12 teams ng PBA. So of course ngayong week malalaman natin yung mga galawan dyan, no? Sa PBA, I think nagsimula na yung talagang galawan, no? Sa mga iba't ibang kuponan sa PBA. So tingnan natin kung anong mangyayari at sino kaya yung mga teams ang talagang gagalaw at lalo na pagdating ng draft day. So meron akong sariling PBA mock draft. At ang iba sa inyo, I think ang alam ko yung mga ibang basketball pages, yung mga analysis at yung mga basketball fans ay gumagawa na rin ng sarili nilang mock draft. So meron akong mock draft, yung iba sa inyo, may iba-iba kayong napupuso ang picks, no? Ako meron akong sarili kong picks para sa PBA mock draft. So first round ng ating topic ngayon. So, medyo yung ating PBA draft this year is very unpredictable. Bakit? Dahil marami, no? Over 128 na applicants. So, marami yan guys. At ilan lang yung madadraft dyan, no? So, ilan lang yung mapipili dyan, no? So, 120 total. At meron nagsasabi na marami yung talagang hindi pamilyar at hindi talaga kilala, no? Lalo na yung mga hindi pamilyar kasi marami sa mga inaasahan natin ngayon na magpapadraft ay nag-skip. Siguro next year na sila magpapadraft. So maraming yung inaasahan natin sana na mga aspirants pero hindi sila nagpa-draft this year. So halimbawa dito si Clint Escamis na nag-decide siya na hindi muna siya magpapadraft dahil magpo-focus siya sa campaign niya sa Mapua, lalo na defending champion yung team niya at yung kanyang studies. I think mahirap yung kanyang kurso na kinuha is engineering. So hindi biro yan na course guys, no? So talagang paghihirapan mo yan, no? Pagbubutihin mo yan. So yun. Siguro next year na yan magpapadraft. At I think itong next year, yung 2026 is very talagang very competitive yung draft sa 2026. So yung chance niya sana na 2025 kasi marami nag-skip yun sana yung best chance niya. Pero sa sa 2026 medyo na talaga, no? Kung tutuloy yung mga players na inaasahan natin magpapadraft sa PBA, medyo maigpit yung laban pagdating ng 2026. Itong 2025 ngayon draft na ito very unpredictable. So talaga yung mga teams medyo nahihirapan, no? Kung sino yung kanilang kukunin na rookie para sa PBA draft. So yun guys, at narito na yung aking first round sa aking mock draft. So yung number 1 itong Terra Firma. So itong Terra Firma ay dahil sila yung number 1 pick, dahil sila yung worst record last season, 49 season. So itong Terra Firma, hindi ko alam kung talagang magiging competitive ito
no? So ito babantay natin itong Terra Firma. So tignan natin kung talagang magbabago na itong Terra Firma, magiging competitive na sila. So ayan yung tignan natin, no? O talagang ganun pa rin yung kanilang estilo kasi itong team na ito lagi itong binabash online, no? Mas binabash pa sila kaysa mga SMC teams, no? So itong Terra Firma, yung sinasabi nila, yung nagpapasira dyan sa liga. So itong Terra Firma ay ang alam ko very poverty na ito, no? Problemado na ito, no, sa financial siguro. So yun yung nangyari dito sa kuponan na ito. So itong Terra Firma ay kukuha ng number 1 pick. So I think yung mga aspirants dyan, yung mga rookie aspirants dyan ay medyo naiilang dito sa Terra Firma. So malay natin ang kukunin ng Terra Firma yung medyo hindi pamilyar na pangalan. So yan yung bantay natin itong Terra Firma. So yung Terra Firma, yung number 1 draft pick na pinili ko para sa Terra Firma, magiging best fit sa kanila ay itong si Juan Gomez Diliano. So siya yung aking number 1 pick sa Terra Firma. So Juan Gomez Diliano, naglaro yan sa UP, then naglaro yan sa overseas bago siya nag-decide na magpa-draft. So itong si Juan Gomez Diliano, kung kukunin siya ng Terra Firma, so tingin ko dahil kapag hindi nagbabago itong Terra Firma, I think 1 year lang ito sa Terra Firma or siguro 1 year lang ito. Tapos after that, iti-trade yan sa SMC teams. I think yung Magnolia para magsama sila ng kanyang brother, no? So number 2, itong Phoenix. So yung Phoenix, sila yung second worst record last season. So itong Phoenix ay nangangailangan sila ng big man. So I think ang best fit para sa Phoenix ay itong big man na si Gio Chu. So itong si Gio Chu ay Ateneo, dating Gilas Cadet, tapos kasalukuyan playing in MPBL, I think sa Abra, no? Itong si Gio Chu. So talagang itong Phoenix ay naghahanap sila ng big man, no? Siguro pangtapat nila sa Converge, yung dalawang big man sa Converge at yung Junmar, of course Japet sa Ginebra. So itong Phoenix ay hindi pa tayo sigurado kung sila yung number 2 kasi pwede ito i-trade, no? Kasi merong rumor baka yung number 2 iti-trade nila kapag siguro hindi sila kumbinsido sa number 2. So pwede lang iti-trade I think yung Converge. So yung Converge, tapos yung Converge iti-trade din nila si Justin Aranya papuntang Phoenix. So yan yung rumors na lumalabas ngayon. So tignan natin kung matutuloy. Pero dahil yung Phoenix, sabi sa balita need nila ng isang big man. I think ay ito si Gio Chu, yung pwede nilang kunin para sa Phoenix. Blackwater, number 3 pick yung Blackwater. So itong Blackwater, I think big man yung kukunin nila. At yung best fit para sa Blackwater, very surprised ito na pick dahil itong PBA draft na ito ay very unpredictable dahil maraming inasa nating aspirants ang nag-skip, no? Yung mga malalaking pangalan. So dito medyo best surprise ito, big surprise ito. So number 3, so yung center na si Ladis Lepalam. So si Lepalam ay naglaro yan sa Binild, no, sa NCAA. Medyo nakita ko na yung laro nito sa NCAA. Itong si Ladis Lepalam. So siya lang yung pinakamatangkad na nasa draft list aside dito kay Gio Chu. Itong si Lepalam, mga 6'9 ito na player. So dahil ilan lang yung player na na nasa 6'5 pataas. So itong si Ladis Lepalam, isa sa mga pinaka-available na big man dahil
may ilang teams ay nangangailangan ng big man na pangtapat kay Junmar Fajardo, kay Japit Aguilar at yung dalawang big man ng Converge na si Justin Aranya at Baltasar. So itong si Ladis Lepalam, kapag nasa Blackwater ito, so pwede silang i-pair ni yung isa pang big man na si Hopia. So itong si Hopia ay big man ng Blackwater. Nakita ko ng laro nito at more on defense itong si Hopia, pero sa opensa, sa shooting medyo siya, no? Hindi talaga So itong si Lepalam siguro may talagang pwedeng maasahan dito, no? Dito sa Blackwater. Together with Hopia at kung si Christian David, di ko alam kung naka-renew na ba ito. Kung hindi, kung aalis siya sa Blackwater, baka kukuha sila ng big man. So itong si Ladis Lepalam. Kung hindi, baka Juan Gomez Diliano o di kaya pwede rin Dal Panopio. So I think ang best fit talaga is Ladis Lepalam na big man. So itong Northport number 4, pick overall yung Northport. So alam natin itong si Arvin Tolentino, yung kanilang star player ay wala na sa Blackwater. So nasa Korea na itong si Tolentino. So number 4 pick itong Northport. For me, ang best fit dyan ay itong si Will Gosum. So power forward from Benilde, NCMBB ito. Si Will Gosum. Number 5 pick, NLEX. So itong NLEX ay ang kinuha ko para sa NLEX ay itong si Chris Kun sa Ateneo ito. Nakita ko ng laro nito. So medyo magaling itong si Chris Kun. Power forward, pwede rin siyang gwardiya, 6'5". So itong si Chris Kun ang medyo kailangan ng NLEX kasi kung gwardiya, marami ng gwardiya dyan sa NLEX. Andyan si Robert Bolick, nandyan si Kevin Alas, tsaka Basir Amir, tapos meron pa silang mga young guards, no? So medyo marami ng gwardiya yung NLEX. Tapos kung si Chris Kun, pwede itong forward, pwede itong guard. So pwede yan sa NLEX. Tapos si Manong Kiefer, mukhang babalik din, no? Sa Road Warriors. So yan yung NLEX Road Warriors. Kaya best fit sa NLEX itong si Chris Kun from Ateneo. Number 6 pick, Magnolia. So itong Magnolia, yung kanilang bagong head coach, si Teniente L.A. Tenorio, na ngayon ay yung kanyang team na national team, yung Gilas Under 16, ay nagko-compete ngayon, no? So yung number 6, Magnolia, I think ang forward paling kukunin nila, no? So yung best fit para sa 6 pick ng Magnolia, itong si Yukin Andrada from San Beda. Big man ito. Itong si Andrada, matagal na yan sa San Beda. I think high school pa, no? Hanggang college. Tapos naging Batang Gilas din itong si Andrada. So itong si Andrada ay yung kinuha ng ang best fit dyan sa Magnolia. Forward ito, pwede itong backer ni Ian Sangalang at ni si Lucero, no? Dahil wala na itong si William Navarro. Tapos nandiyan na rin sa team nila si Javi Gomez Diliano, yung kapatid ni Juan Gomez Diliano. So itong Magnolia, I think the best pick na kukunin nila itong si Andrada. Number 8 is Converge. So ito ang hindi pa tayo sigurado kung talagang kukunin nila yung number 8 pick, kasi merong mga rumors kasi na itong Phoenix at Converge magsaswap ng picks. So hindi pa tayo sigurado dito. So itong Converge,
kung kukunin nila yung number 8. So, ang best pick para sa Converge itong si Brian Sacunia. Guard ito from San Beda. Dating FEU yan, tapos nag-transfer sa San Beda. Tapos nag-serve yan ng national team sa 3x3. So itong si Brian Sacunia, high flyer ito. Magaling din itong si Sacunia. So talagang yan yung hinahanap siguro ng Converge Fiber Xers. By the way, yung Converge ay umalis na si Coach Franco Atienza. So naselfie ko na yan si Franco Atienza. So yung huling appearance ni Coach Franco ay yung nasa Davao siya, no? Yung kakatapos na Kadayawan tournament sa Davao. So itong si Franco Atienza umalis na sa Phoenix. Siya na ata yung yung mga Alaska Aces holdovers na lumipat na nasa Converge na umalis. So ang natitira na lang diyan sila Kevin Racal, tapos sila Daniel Defonso, tapos si Siki Kanapi, nag-Alaska ba ito, no? So yun na lang natira diyan sa Converge. So umalis na si Franco Atienza. Ewan ko kung anong susunod dito. Tapos ang pumalit daw ayon sa spin si si Delta Pineda. So si Delta Pineda nag-coach na yan sa Pampanga Lantern sa PBL. So itong si Delta Pineda, tingnan natin kung ano yung magiging dito. Anong magagawa ni Delta dito sa Sir Pineda dito sa sa Converge, no? So tingnan natin, abangan natin 'yan. Number 9 ay itong San Miguel Beermen. So I think itong San Miguel nangangailangan sila ng guard. So aside kay Wami Chongson na isang shooting guard. So itong San Miguel dahil itong sila Marcio at saka si Chris Ross, veterano na ito, no? At malapit na itong palapit na sila sa retirement. So itong San Miguel, I think nangangailangan silang guardia. At ang best fit sa San Miguel ay itong si Jason Brickman. Phil-Am ito. Itong si Brickman, veterano na rin ito. Mga 34 years old na ito. So nasa prime na ito si Jason Brickman. Marami na ring leagues ang napaglaruan ni Brickman. Yung latest ay yung Abra, yung MPBL. Yung very strong team yan sa MPBL. So dyan naglalaro si Brickman. So I think yung San Miguel Beermen, dahil veterano yung team na yan at malalakas pa rin dahil champion sila sa sa kakatapos na Philippine Cup. So itong San Miguel kunin nila itong si Brickman. Kung hindi, baka pwede si LJ Gonzalez. So by the way, number 7 pick pala, Meralco. So 6 Magnolia, 7 Meralco. Sorry, di ko nabanggit yung Meralco. Number 7 yung Meralco. So number 7 na Meralco, ang best pick for me sa Meralco sa number 7 pick ay si LJ Gonzalez ng FEU. Ngayon naglalaro sa MPBL. So LJ Gonzalez, guard, nakita ko ng laro nito. Ang alam ko, nag-mythical team ito sa UAP. At double figure yung average nito. So itong si LJ Gonzalez, I think ang maasahan dito sa Meralco Bulls. Backing nila Chris Newsome, I think Aaron Black. So yun yung pwede dyan sa Meralco. So I think guard, isa pang kailangan talaga ng Meralco yung aside sa guard, yung big man, no? Dahil ilan lang yung big man na nagpa-drop ngayon. So siguro ang pinaka sa Meralco available is guard. So I think guard. Number 8 Converge. Yan nga yung pinili ko, si Brian Sacunia. Number 9 Jason Brickman. Kung hindi si Brickman kukunin nila, pwede rin si Dal Panopio, no? Pwede rin si Chris Kun, no? Pwede rin si Chris Kun. So number 10 Rain or Shine. So ito very interested itong Rain or Shine dahil pero yung number 10 ng Rain or Shine, pwede nila i-trade ito, no?
I think pwede nila i-trade dito. At ewan kung sinong team yung talagang ano dito. So number 10, kasi yung Rain or Shine kasi uh, mas fit sila pag second round o third round kasi tingnan niyo yung mga players ng Rain or Shine galing talaga sa second round o third round pick ng mga nakaraang draft. So alam natin si Coach Ying very ano ito no, talagang magaling ito. So kaya niya kahit yung mga underrated na player no, kaya niyang i-develop yan no. So number 10, kung kukunin ng Raiders siya ng number 10, so yung pinili ko itong si JC Cleon Cruz. So medyo ano ito no, di gaano kilala sa mga ibang fans ng PBA no, itong si JC Cleon Cruz. To naglaro ito overseas sa Qatar, para nakatira ito sa Qatar itong si Cruz. So nakita ko yung average nito, very consistent naman yung average niya na almost sa 12 points in a game. So medyo dahil itong Rain or Shine dahil hating-hati ito sa scoring niya. Tapos itong si Coach Ying Yao ay talagang halos lahat ginagamit na halos lahat ng players ginagamit niya. Walang player ang may iwan no. So yung gusto sana ng Rain or Shine, mga fans ng Rain or Shine is big man. Pero yung Rain or Shine parang walang planong kumuha ng big man. Dahil yung inasa nila na babalik itong si Luis Villegas. So si Luis Villegas, nakita ko parang healthy na itong si Luis Villegas after 2 years na struggle niya sa injury. So yan yung inaabangan ng mga Rain or Shine fans, itong si Luis Villegas. So hopefully ito si Luis Villegas magpapakitang ito no, gaya yung ginawa niya sa UAP. So itong so sigurado na sila dito kay Luis Villegas na talagang makaka-recover to no. At healthy na itong si at posibleng maglalaro sa next season sa October. So number 10, so ang pinili ko sa Rain or Shine itong si JC Cleon Cruz. So guard ito. So pwede itong pares ni Adrian Nocum, nila o kaya backer no. So alam naman natin si Coach yung lahat yan gagamitin. So dito dahil kung nandyan kapag kinuha nila ito, marami ng itong Rain or Shine na talagang very talented, entertaining guys no. Na makakasabay nila Nocum, Karakot at itong si Limeti. Number 11, Barangay Ginebra. So Barangay Ginebra, itong mga Ginebra fans no, very exciting dito sa darating na PBA draft. Itong number 11 ng Ginebra, isa ito sa mga teams na medyo gagalaw this draft day. So pwedeng kukuha ng mas malaking pick itong Ginebra. Pwede lang kuning number 6. Pwede nila kuning number 4. So di natin alam no. Para makuha nila itong si Dal Panopio. So itong si Dal Panopio, nakita natin yung isang photo kung saan kasama niya si Greg Slaughter at si Coach Tim Con. So tingin ko itong Ginebra mas kailangan nila ng gwardiya. So, yan yung tingin ko mas kailangan nila yung gwardiya kaysa big man. So I think yung naghahanap na ng Ginebra ng kanilang future players no, future stars nila. So itong si Dal Panopio pwede yan sa Ginebra na makakatambal ni RJ Barrientos. So para manumbalik yung yung parang part 2 ng The Fast and the Furious no. So itong si Panopio pwede itong backer ni Scotty Thompson. So alam naman natin si Scotty Thompson parang nasa 33 years old pa ito no, nasa prime na ito. At pwede pa itong tumagal si Scotty. So pwede siya maging backer ni Scotty Thompson. So future din ito ng Barangay Ginebra. Parang plano na nila na kumuha ng mga player na medyo bata
para maging future franchise player ng Koponan. So pwede itong si Dal Panopio. Kung hindi, pwede silang kumuha ng pampalit kay Malonzo, no, na small forward, no, o di kaya big man na papalit kay Japet. I think mahirap yon. Pwede si Lepalam, pero I think hindi pa sigurado itong Ginebra. So, ang best option nila is guard. Number 12, Rain or Shine. Dahil itong TNT ay tinrade nila yung player nila, yung pick nila sa Rain or Shine. So, Rain or Shine kukuha ng number 12. At ang best fit para sa Rain or Shine, pinili ko si Sean O'Malley. So, itong si Sean O'Malley, big man ito ng Binild. Dati LPO ito, naging Binild. Nag-transfer sa Binild. So, itong si Sean O'Malley ay big man ito at mabigat na player ito, no? So, pwede itong extra rice, no, tawag, no? So, pwede ito pampalit kay Bubelga, no? Kasi itong si Bubelga hindi na bumabata no? So, nandiyan pa rin si Bubelga. Parang nag-guide na lang siya ng mga players dyan sa Rain or Shine, pero maasahan pa rin. So, ito parang ready na ito pampalit kay Belgay kung pampalit kay Belga. So, itong pwede si Sean O'Malley, yung bagong extra rice dyan sa Rain or Shine. So, meron pa yung isa si Porter, no? Lumaki na rin si Porter, no? So, nandyan pa rin sa Rain or Shine. So, itong si Sean O'Malley, parang ready na ito, no? Pampalit kay Bubelga. So, yan guys ang ating yung aking PBA mock draft, no? First round pa lang ito. So, hindi pa to unofficial pa ito. Yan yung pinili ko. Pero meron mga diyan na yung mga Phil-Ams diyan na hindi ko pa familiar no? Hindi ko pa nakita yung mga highlights nila. So ito yung aking pinili na para sa first round. So yan ng ating So malalaman din natin yan sa draft day sa September 7. So yan guys ang ating PBA mock draft, no? Yan yung update sa araw nito at hanggang sa next video.